Yan, isang magandang umaga po sa lahat. Kagaya po ng ating ginagawa before na tayo'y manambahan, ay yun pong mga concern natin sa ating mga kapatid na may kahilingan. Ito po ang kanilang mga kahilingan. Ang kapatid na Estra Tiglao, maranasan ang kagalingan mula sa pagkakaroon ng lagnat. At ang mananalangin po nito ay simula po kay Jack LB at hanggang kay Joel. Yan. Ang ating pong kapatid na Lina Bakilyas, maranasan ang kagalingan mula sa ubo at sakit ng dibdib. Ang mananalangin po ay simula po sa tatay hanggang sa Atelina. At ang ikatatlo po ay ang ating kapatid na Jacel, maranasan ang kagalingan mula sa pananakit ng puson. Yan. Simula po sa kanino ba? Kay Ate Iris. Ate Iris, hanggang dito po sa Ate Marcel. Yan. Meron pa po. Wala na? Yan. Bahala na po yung nasa control room kung saan po kayo. Ano daw? Ayun nga. Praise team. Kung saan po ninyo gustong kung sino pong gusto nyong ipanalangin sa tatlo. Okay naman po kung may ipanalangin ninyong lahat. Yan, handa na po ba kayo na tayo'y manalangin? Yan. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, tunay at buhay, Panginoon, sa iyo po, Panginoon, sa umagang ito, muli kami ay lalapit. Taglay namin, Panginoon, ang kalakas ang pinagkaloob mo sa amin. Lord God, maraming salamat sa buhay at kalakasan. Lord, sa amin pong lubos na pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Patuloy nga po, O God, na sa iyo kami lumalapit. Binababa namin ang aming sarili, Panginoon, sa pinakamababang kalagayan. Upang kami, Panginoon, ay manikluhod sa iyo at humingi ng kapatawaran sa lahat naming kasalanang nagagawa sa iyo. O God, sa iyong pinakamataas na kalagayan. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na tutulungan mo kami na magiging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga dugo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mabuting kalooban. Salamat po sa iyong pagiging kabanal-banalan. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, tanging ikaw ang aming nilalapitan. Tanging ikaw, Panginoon, ang kinikilala namin, Panginoon, na makapangyarihan. Kaya po, O Diyos,
itinataas ko po sa iyo ang lahat ng aming mga idinalangin, ang idinalangin ng aming mga kapatid, para po, Panginoon, sa aming mga kapatid na may karamdaman. Lord, abutin mo nga po ang aming mga idinalangin at paranas mo nga po, Panginoon, sa bawat isa ang lubusang kagalingan sa lahat ng uri ng iba't ibang karamdaman na nararanasan nila, Panginoon. Ang kalakasan ng katawan, lubos na kagalingan, O God. Lord, patuloy nga po, Panginoon, sa lahat ng uri ng sakit na mayroon ng iyong mga anak sa loob ng iglesyang ito, Panginoon. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Sa iyo namin hinihiling ang lahat ng provision mo sa lahat ng mga kapamaraanan, sa lahat nga po, Panginoong, gagawin mo upang maranasan ng bawat isa ang lubusang kagalingan. Patuloy po, Panginoon, na kinikilala namin ang iyong kapangyarihan. Lord God, posible po, Panginoon, na hindi lahat ng kapatid ay nakapag-request ng kanilang prayer, Panginoon, para sa kanilang nararamdaman. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, hinihiling ko po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus ang lahat ng uri ng karamdaman na aming nararanasan. Lord God, ikaw po, Panginoon, ang magpapagaling sa amin. Lord, simula sa oras na ito, Panginoon, tanging ang lahat mong ginawa at ang iyong gagawin pa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, sa mga pagpapagaling ng aming karamdaman. Ang mga kapamaraanan mo po, Panginoon, ibigin mo nga nawa, Panginoon, na ito'y maranasan ng bawat iyong anak, Panginoon. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, patuloy na sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala at sa iyo po hinihiling ang lahat ng aming kahilingan sang-ayon po sa kahilingan ng aming mga kapatid. Salamat po ng maraming at sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat. In Jesus' name, Amen. Hello po. Tinataasan kasi namin doon kanina. Mahina lang ang boses ng lola. Pangatlo. 1, 2. Okay na. Mas okay? Okay. O, di ba? All around na kami sa loob. Ano na? Anong tawag doon, kuya? Audio women. Projectionist. Okay. So, good morning po. Bago po tayo magsimula sa ating pahayag, I will give you 1 second to say hi to your left and right. 1. Okay, done. So, yan. Okay. Focus po muna tayo muli sa ating pagsamba sa ating Panginoon. At ilan po sa mga reminders natin ngayong umaga is what? First honor. Okay. No using of your gadgets. Okay. Cellphone man yan, iPad man yan, or everything. Okay. Ini-encourage po natin ang bawat isa na magdala ng kanilang notebook or ballpen para sa pagsusulat ng message. Ang cellphone po, isa siya sa, nagagamit naman talaga natin siya, pero hindi natin namamalayan minsan. Sa halip na sinusulat yung message, nakaganon na pala. Anong ginagawa? Nakakapag-browse na. So, kita niyo po kami, nandun po kami, kita po namin kayo dito. Kaya ko po kayo nire-remind ulit dahil para naman po ito sa bawat isa, hindi lang para sa amin. At yun nga, makapag-focus po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen po? Yan. Sa school nga, ang dami-dami niyong sinusulat. Dito pa ba naman na napakaiksi lang ng mga messages, lalo na sa ating mga youth. Di ba? Di ba?
Okay. So, ayan po ha. Kasi kita po namin kayo doon sa likod. Yon, reminder lang po. So, ito po ang ating mga pahayag. Ma'am G. Ay, yun sa online pala. Okay. Sa ating pong family altar, tayo po ay through Google Meet. So, pinupuri natin ang Panginoon dahil nakakasama po natin ang IRM Prensa at IRM Lumanyag. So, ang ating pong presider and opening prayer, ang mama, ang speaker po ay si Pastor. Yan. Sa ating pong prayer meeting, bakit? Walang camera? Kuya, camera daw. So, yan, ang ating pong taga-picture nung nakaraan ay na-delete daw ang ating photo. Kaya wala tayong photo. Ang ating pong presider and opening prayer, ang Ma'am Joy. Ang song leader po natin, ang Ma'am G. Ang speaker po natin, ang Jack LB. Si Ma'am Joy to ha, hindi si Ate Joy. Si Ma'am Joy Bautista. Okay. Sa ating pong, yan. Kino-congratulate din po natin ang mga nag-i-involve sa ating mga kabataan. Wow. O, di ba po? Ano? Napakain kayo? Ay, ang lulag lising daw kasali sa kabataan. Hindi. Siguro hinahanap din ng lulag lising yung face-to-face. Di ba mas masaya pag face-to-face? So, ayun. Next week po, sila daw ay sa kina Mama Ineng, kina Ineng Maricel. So, mag-join po kayo. Masaya. Masaya. Sa Parola. Hindi, sa Balibago po, sa Balibago. Okay, yan. Ang Calgab Cell Group meeting din po, madami po sila. Hindi lang nakuha yung ibang picture, madami sila. Okay, congratulations po. Ikaw, congratulations. Yan. So, yan, ang aming pong young married or... Ay, wala pala dyan si Ate Lenlen kasi nawala ang connection niya tsaka ang Kuya Onin. Yan. Pero kumpleto po kami. Kumpleto dun sa laging na-attend. Okay. So, yun. Yung meron po palang nakapasok na isa si Ate Jing. Hindi lang nawala siguro ang connection niya. Yan. Next po. Yan. Kino-congratulate din po natin yung ating bagong halal na song leader. Bagong halal. Yan. At, ayan, sila po yung mga nakasama sa ating mission. Okay, next po. Yan. So, ito po ang ating pong Lamb Cell Group meeting. Ang mga iba pong kabataan ay may mga ginagawa kaya hindi naka-join. Yung iba po nag-samgyu. So, ayan po. Next week po, sana po ay muli ay dumami ulit ang cell group meeting ng Lamb. Dahil tayo ang cleaners next week. Tayo ang cleaners next week. Ayan. So, praise team and youth. So, dito po, may mga ibang bata na hindi kabataan na hindi kasama sa praise team. Pwede kayong mag-join sa paglilinis para ma-exercise ang inyong mga katawan. Okay. Oh, sabi ni Jillian, join daw siya. Okay. Sa ating pong worship service, next week, March na. Di ba? Ang bilis ng panahon. March. Sa ating pong gawain, sa March 3, ang opening prayer po ang Ate Lenlen, offertory prayer, si Kuya Miko, speaker po ay si Pastor Nel, special number po ay kids. Kids ang special number. Tapos, sa ating pong pagsamba ay meron po tayong Santa Cena, Communion, next week. Yan. Happy birthday po sa Ninang Cheche sa February 28. Yan lang po. Yan, good morning po muli sa bawat isa. Ay, good morning po aking mga kababaihan. Isa pa, good morning po muli sa bawat isa.
Yan, batid ko po na malakas po yung mic, so ibig sabihin naririnig po ako. At ganun din po sa amin sa online. Mag-comment naman po kayo ng good morning. So mga kapatid, tayo po ay tumayo. Malakas nga talaga siya. Tayo po ay tumayo na at alam ko pong ready na ang bawat isa para purihin ng Panginoon ngayong umagang ito. Tayo po ay saglit na manalangin sa ating mga kinatatayuan. Kung meron pong sinasabi ang ating katabi, kung meron man tayong pinagkekwentuhan, alisin na po natin yan ngayon. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Hingin po natin sa Panginoon ang kanyang pagsama, ang kanyang presensya. Mga kapatid, ito na po yung oras para po ang ating Panginoon ay ating purihin sa Espiritu at katotohanan. Yes, Lord God, we give you praise. We give you all the highest glory, Panginoon. We want to feel your presence, Panginoon. Naririnig mo, O God, ang panalangin ng bawat isa. Nais namin purihin ka. Nais namin maglaan ng oras para sa iyo, Panginoon, ng pagpupuri at pagsamba. Tanging sa iyo lamang, O Diyos. We want to worship you, God. Yes, Lord God, you are forever in my life. Yes, O God. Forever in my life. Sabihin natin to sa Panginoon. To see me through the seasons. Yes, oh God. Oh, cover me with your hands. Sambitin natin ito na may pasasalamat. It's me, your righteousness, and I look to you, oh God, look to you, and I wait on you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I carry deep everlasting arms. You'll never let me go. Come on, we sing this song. Through it all. Oh, we want to feel your presence, oh God. We want to feel you, Jesus. Panginoon, nananalangin kami sa iyo, oh God. Yes, oh God, you are forever in our lives. You are forever in my life. You see me through. You see me through all the seasons, oh God. Nananatili kang tapat sa buhay ng bawat isa. Cover me with your hand. We want to feel your presence, Jesus. And lead me. Your righteousness. Your righteousness. And I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I carry deep everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness. Yes, that's right. Your faithfulness, oh God. I carry in everlasting arms. You'll never let. Mga kapatid, patuloy nating awitin sa Panginoon. Through it all, sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness.
manalangin, O Diyos. Tunay kang ang tapat, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos sa dakila, makapangyarihan. Walang hanggan ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Walang hanggan ang kabutihan mo, O God, noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Sa oras na ito, itinataas ka namin, Panginoon. Dinadakila namin ang makapangyarihan mong pangalan, O God. Sa oras na ito, Panginoon, Lord, lumalapit kami sa banal mong trono, Panginoon. Pagindapatin ang bawat isa, O God, na lumapit sa iyo, humarap sa iyo, Panginoon, ng may buong pagsisisi, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawa, sa lahat ng mga karumihan na aming naisip, Lord, sa mga salitang nasabi namin, Lord, na hindi nagbigay kaluguran sa iyo, O God, sa mga pag-uugali namin, Panginoon, sa mga likong kaisipan, Panginoon, patawarin mo nga, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Bigyan kami, Panginoon, ng malinis na kaisipan. Bigyan kami, Panginoon, ng malinis na puso, O God. Natunay nga, Panginoon, na ikaw ang naririto, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo, Panginoon, na tinuturuan ang bawat isa sa amin. Patuloy kami, Panginoon, na dinidisiplina, O God, sa aming mga pag-uugali, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtutuwid, sa iyong pagtatama, Panginoon, sapagkat, Lord, anak mo kami, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ikaw, O God, ang aming Diyos na tumubos sa amin sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat, Panginoon, pinili mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Panginoon, tunay nga na hindi mo hahayaan ng iyong mga anak ay malayo sa iyo, O God, sa anumang pagsubok, sa anumang problema na pinagdaraanan ng bawat isa. Ikaw ay palaging nariyan, nakaagapay, nagbibigay ng katatagan, nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, O God. Ikaw ang aming Diyos na tapat noon, ngayon, at magpakailanman, O God. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, Lord, sa kalakasan, sa kagalingan, Panginoon, na nararanasan ng bawat isa, Panginoon. Sa aming mga paan ay dinadako mo patungo, Panginoon, sa lugaring ito, O God, upang sumamba, magpuri at magbigay ng aming the best na maibibigay sa araw na ito, Panginoon, para sa iyo, O God. Maraming salamat, Lord, at patuloy na itinataas namin, O God, ang lahat ng ito, Panginoon, O God, ang music team, Panginoon, ang mga tumutugtog, ang umaawit, Panginoon, Lord God, ang worship leader, Lord, patuloy nga, Panginoon, na ikaw ang mag-anoint sa kanila, O God, patuloy na pagkaisahin sila, O God, sa pamamagitan, Panginoon, O God, ng iyong pag-ibig, Lord. Gayon din, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord, ay maibigay yung the best na pagpupuri sa iyo, Panginoon. Sa anak mo na gagamitin, Panginoon, na magme-mensahe, O God, ng iyong mga banal na salita, Lord. Langisan mo lamang ang kanyang mga labi, Panginoon. Ang karunungan, Panginoon, na ipagkaloob mo sa kanya, O Lord. Itago mo lamang siya, Panginoon, sa iyong likuran, O God. At lahat kami na makakarinig nito, Panginoon, Lord, ay patuloy na mangusap ka, Panginoon. Patuloy na bigyan kami ng kaunawaan, ng karunungan, at mai-apply namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Gayun din, Lord, anumang gawa at ang kanang kaaway, Panginoon, sa gawain ito para sa iyo, O God, ay aming sinasaway sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon. Lahat ang bawat sa amin makapag-focus, Panginoon, anumang distraction, Lord God, na gagawin ng kaaway, Lord, ay hindi na mananaig, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, O God. Maging sa mga nasa online, Panginoon, ang kanilang internet connection, Panginoon, Lord God, ay kayo nga, Panginoon, ang kikilos, O Lord. At makapag-focus din sila, Panginoon, sa pakikinig at pagsamba sa iyo, O God, sa araw na ito. Lord, maraming salamat, Panginoon, at sa mga idinulog namin sa iyo ng mga dalangin kanina sa congregational prayer, Lord, patuloy nga na ikaw ang tutugon at ikaw ang Panginoon ng aming Diyos na siyang magsasakatuparan nito sa iyong kalooban, O God. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy, Lord, na inaangkin namin, Panginoon, ang katugunan mo sa lahat ng aming itinataas sa dalangin sa oras na ito, Panginoon. At ikaw ang aming Diyos
na makapangyarihan, na makagagawa na higit pa sa aming iniisip, Lord. Higit pa sa aming hinihiling, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat, Lord. At patuloy na ma-bless ka namin sa aming pagpupuri. Patuloy na ma-bless ka namin sa aming pagsamba sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, O God. At patuloy na hinihiling namin ang lahat ng ito sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Come on, church. As we sing this song of praises, we will sing hallelujah. We will give him all the highest praises. Come on, we sing. Hallelujah. Oh, we sing hallelujah. Come on, we give this to Jesus. Oh, hallelujah. Oh, we give you praise. Come on, one more time, we sing hallelujah. We give you praise. Hallelujah. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Alalahanin mo ngayon ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Everlasting arms, you'll never let me go through it all. You'll never let me go. You'll never let me go. We sing this song. Through it all. Sige mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. He never let us go. Hallelujah! Mga kapatid, ito yung opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano nga po? Napurihin natin siya sa espiritu at katotohanan. So dapat, huwag nating pigilan ang banal na espiritu na dumaloy sa bawat isa. Amen? Kung gusto nating itaas ang ating mga kamay, kung gusto nating sumaya, kung gusto nating sumigaw para sa Panginoon, gawin natin kasi ito yung oras na ibinigay niya sa bawat isa. Ready na po ba? Sige nga, tanungin mo yung katabi mo. Tanungin mo yung katabi mo, ready ka na ba? Ready ka na? Ready na yan! Alog-alogin mo pag hindi nagalaw. Sabi sa ating awitin, siya lang ang Diyos na buhay, siya ang ating gabay, at kahit kailan hindi tayo mawawala sa Kanya. Amen! Kaya mga kapatid, kung gusto nating isigaw, sumigaw tayo habang umaawit. Hallelujah! Woo! Yung mga kasama namin sa online, mag-comment naman kayo. One way, Jesus! Hallelujah! Itaas natin ang ating mga kamay. Life down at your feet, 'cause you're the only one I need. Sige, awitin natin. I turn to you when you are always there. Kung gusto mong tumalon, pwede mong gawin para sa Panginoon. In troubled times, it's you I see. I put you first. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Ready na tayo para i-declare. Come on, let's sing. Woo! One way, amen. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, woo! Jesus, you're the only one that I could live for. Lahat mag-celebrate! Lahat magdiwa! Come on, we sing! You were always there. Amen! Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. That's right! You are God! You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets now and come on, we shout! We sing this song! We sing! Woo! One way, Jesus.
sabihin natin ito ng buong puso para sa Panginoon. Sinasabi sa kanyang mga salita na ano? He is the way, the truth. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. Amen. We're living on for Angkinin natin ang you. sinasabi ng awit para sa Panginoon. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living on Yes, you are the way. you. One more time we sing. Woo! You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We live it all for you. One more time we sing. One way, Jesus, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Woo! Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. It's you. Yes, Lord God. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon. Sinasabi sa iyong mga salita, O Panginoon, that you are the way, the truth, and the life. Ikaw ang rason kung bakit kami nabubuhay, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon. Bakit kami humihinga, Panginoon? Dahil sa iyo, Panginoon, narito kami at nais kang bigyan ng papuri at pagsamba, Panginoon. Walang hadlang, walang nararamdaman, Panginoon, upang ikay purihin. Walang sakit, Panginoon, bagkus ito'y kagalingan na ibibigay mo sa bawat isa, Panginoon. Kaya naman, O God, sa aming pagpupurit pagsamba, nais namin, O Jesus, na maranasan ka. Hayaan mo, Panginoon, na kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Habang kami umaawit, O Panginoon, nais naming maranasan ka, Panginoon. Come live in me, all my life. Take over, come breathe in me. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Here I am waiting. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Oh Jesus. Here I am longing for you. Hide me in your love. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus. May I know Jesus more and more. Mga kapatid, dami natin ang sinasabi ng mga awitin. Patuloy nating awitin sa Panginoon. Come live in me. Come live in me. All my life. Take over. Take over. Kami parang mga agila, Panginoon. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me, all my life. Oh, take over, Jesus. Take over. Ikaw nga ang mamuhay sa buhay ng bawat isa, O Panginoon. Come breathe in me,
will rise on eagle wings. One more time we sing, come breathe in me. Oh, Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Yes, Lord. Come live in us, O God. We are waiting for you. We are longing for you. Panginoon, maraming beses ipinarhanas mo sa bawat isa, Panginoon, ang iyong pagmamahal, Panginoon. Ang iyong kagalingan, ang iyong kalakasan, ang iyong pagsama, Panginoon. At dahil doon, hindi kami, Panginoon, mananawa na purihin ka, Panginoon, at sambahin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon ng aming buhay na kailanman hindi mo kami iniwan, Panginoon. That's why we are secure in your love. Kaya nais namin purihin ka, sambahin ka. I'm so secure. You're here with me. You stay the same. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close. I believe. Come on, we sing. You're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close, I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. You gave your life. You gave me your life, Your endless love, oh God. endless love. You set me free. You set me free. Awitin natin ito ng buong puso para sa Panginoon. And show the way. Now I am found so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let Come on, we sing. me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. All along, you were beside me, even when I couldn't tell. Sabihin natin sa Panginoon. Through the years, you show me more of you. That's right. More of you. Oh, so close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. Sige kapatid, huwag kang You'll mahiyang umawit never sa Panginoon. let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. Come on. So
Sambitin natin ang buong puso. So close, I believe you're holding me now with your hand. I belong. You'll never let me go. So close, I believe you're holding me now. You're holding me now with your hands. I belong. You'll never let me go. You'll never let me go. Sabihin natin sa Panginoon that He will never let us go. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. Come on, we sing. You'll never let me go. You are close, you are God, you are God. You'll never let me go. You are Jesus, you are God. Come on, we give Him praise. Habang umaawit ka, pwede ka magpasalamat sa Panginoon. Because He is great. He needs to be honored. He is worthy of our praise. You never let us go. You'll never let me 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 go. Panginoon, kasabay ng aming pagpalakpak at pagpupuri, nais namin, Panginoon, ay ibigay sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen. Amen. Okay po mga kapatid, samahan niyo po ako sa pagbasa sa ating teksto sa umagang ito. Matatagpuan po natin sa Unang Juan. Unang Juan chapter 4 verses 7 at saka po verse 19. 1 John chapter 4 verse 7 at saka po 19. Sabi po dito sa verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Tunay nga po, salamat sa lahat ng pagkakataon na aming Diyos. Hindi mo po kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan, hinahawakan mo kami, O Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa umagang ito, Lord, muli po sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, maparangalan po namin ang iyong dakilang pangalan. Nawa po, Panginoon, magpakahayag ka po sa amin at patuloy na kayo po ang magbigay ng wisdom sa iyong lingkod at sa bawat isa sa amin, aming Diyos. Maranasan namin ang iyong presensya at ikaw po, Panginoon, ang aming maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Good morning po sa bawat isa sa atin. Yan. Salamat po sa Panginoon. Ayan, may bisita po tayo. Kasama po ni Kuya Itet si Jasmine. Yan, nasa likod po. Welcome po. Salamat po sa Lord. Sa umagang ito, ang bawat isa sa atin ay naririto muli. Ang mga bata po, yan, pahingahin nyo muna ng konti si Ate Che. At siya, okay po. So, kung mapapansin nyo po, nag-ano po ako sa GC ng mga bata ay sumabay na ng 9 kasi po ay karamihan po sa mga parents, sabi po ay pag 7 o'clock ay hindi makapunta ang mga bata. At saka po yan. Ang problema lang po natin pag 9 o'clock ay yung place at saka po, syempre po yung nagtuturo din. Pagka po ako speaker, medyo mahirap po. Yan. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Yan, nariyan ang mga bata. So, si Pastor po, kung hinahanap niyo po, siya po ay nasa Kalaka dahil po ngayon po ay anniversary ng Kalaka.
At isa pa po, gusto ko lang pong bago po tayo mag-start, kung nakikita niyo po, nung last week kasi hindi po na-explain. Ito pong may box po tayo dito, yung kulay green, sabi po ay mission, district mission. Baka po, ano ba yan? Nagtatanong ang bawat isa. Ano po yan? Pinagtibay po noong district conference. Noong po sa Payapa, pinagtibay po yan. Ang bawat church ay, kung hindi man tayo physically makabahagi sa mission po natin sa Lipa at saka po sa Lipa at sa Rosario, Batangas. Meron pong mission doon every Friday. Ay nangangailangan din po ang district ng support ng financial support. Kung hindi man nga po tayo physically makapunta doon, ang ilan po mga manggagawa ay pumupunta doon every Friday at napakalaki po ng gastusin. Kaya po napagpasyahan po ng district conference na bawat church ay magkakaroon po ng box for mission at ito po ay i-remit monthly kasabay ng remittance para po magamit po sa ating mission sa Tuwi at saka po, sa Tuwi sa Lipa at saka po sa Rosario. Hindi po ito para sa Tuwi, ito po ay para sa district, mission. Yan, nagsisimula po ang ilang buwan na po na nagkakaroon po ng mga gawain sa Rosario at saka po sa Lipa. So, yan po. So, sa umagang ito, patuloy po tayo mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga ni Ate Iya, naalala ko noong Friday, YMO Friday. Sabi ay ni Ate Iya, ano pa naman, February pa, kaya ang topic ay love. At ngayon pong buwan na ito talaga, ang topic natin is about love. At ngayong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay, ang ating pong pamagat is growing in love. Yan. Growing. Akala kinikilig yung mga kabataan, akala growing in love. Lumalago sa pag-ibig. Pero hindi ito yung klase ng love na iniisip po ng mga kabataan. Kinikilig sila. Yan. Hindi po ito yung klase ng love na ating pag-uusapan muli sa umagang ito. Ang pag-uusapan natin ay lumalago sa pag-ibig. Pag-ibig. Pag-ibig saan? Pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa ating kapwa. Pag-ibig. Yan. Ngayong umaga po, mga kapatid, growing in love. Kumusta nga natin ang ating mga sarili? Tayo ba ay lumalago sa pag-ibig? Tayo ba ay lumalalim? Lumalalim ba yung pag-ibig natin sa Panginoon, sa ating kapwa? Yan. Growing. Dapat po ay growing. Dapat ay hindi po bumababa, hindi nawawala, kundi po umiinit at lalo pong lumalago. Ang ating pag-ibig sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Tingnan po natin, what are the manifestations that our love is growing? Tingnan po natin, ano ba yung mga manifestation, ano ba yung mga nagpapakita? Tingnan po natin ating sarili, ng aking pag-ibig talaga ay lumalago, umuunlad. Yan, growing in love. Ano ba yung mga manifestations? Ang una po dyan, tingnan po natin kung ang our love is rooted in Christ. Ang atin bang pag-ibig nakaugat kay Kristo? Sabi po dun sa verse 7 at saka sa verse 19 na binasa natin kanina, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Before ito nga po pala, kanina doon sa ating online, nakita ko po ay meron tayong may ilang kasama na ngayon ko lang nakita. So, welcome po din sa ating online worship po. So, our love is rooted in Christ. Paano ba na ang ating pag-ibig ay rooted? Nakaugat kay Kristo. Sabi po, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat saan daw po mula sa Diyos ang pag-ibig. Tandaan po natin. Sabi po doon sa 19 ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi tayo yung naunang umibig sa Diyos, kundi po ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya po tayo marunong magmahal, kaya po natuto tayong magmahal dahil naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos at ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng pag-ibig na yon, mga kapatid.
Ano po, pagka po sinabing, sabi nga po ay, love of God, ang pag-ibig po ng Diyos ay, nung mga nakaraan, pinag-aralan natin, unconditional. Ito po yung pinakamataas na uri ng pag-ibig. Agape love, the highest form of love. Ito po ay selfless. Ano po? Ito po ay unconditional. Ang pag-ibig ng Diyos ay unending. Ano po? Walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun po yung pag-ibig doon po. Kung ang pag-ibig po natin ay nakaugat sa ating Panginoon, tiyak pong lalago yung pag-ibig natin. Tiyak pong uunlad yung pag-ibig natin. Lalo tayong araw-araw may in love tayo unang-una sa Panginoon. Ano po? Kapag lumalago ang ating pag-ibig. Kasi kapag nakaugat ito sa ating Diyos, kapag ang Diyos ang nagkaloob nito sa atin, hindi po ito erotic love, yung sa romantic love, ano po, hindi po ito filial love o yung pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay. Hindi lang po yun. Ang pag-ibig po ng ating Panginoon ay higit sa lahat ng yon. Ang pag-ibig ng ating Panginoon ay, sabi nga po natin, agape. Ano po, agape love, which is unconditional, unending love. So, naranasan na po naman natin mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin, ano po, kahit gaano ka pa karumi sa harapan ng Panginoon, kahit gaano pa tayo ka makasalanan, pero ang pag-ibig ng Diyos unconditional sa bawat isa sa atin. Hindi tulad ng sa tao, kapag ka ang tao nagmahal ka, pag may nagawang kasalanan, okay, ang ating Diyos nasasaktan din po. Kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, ang ating Diyos nalulungkot din po. Pero tayo, yung reaction natin, kapag tayo ang nasaktan, ano po, di ba, napakasakit. Bukod sa napakasakit, minsan, i-give up ko na itong tao na to. Kasi sinaktan niya ako. Kasi itong tao na to, hindi maganda yung ginawa sa akin. I-give up ko na, kahit po hindi sa relationship na mag-boyfriend, mag-asawa, kundi po sa kahit sa magkaibigan. Ganun yung minsan nagiging reaction natin. Kapag ka may nagawa sa ating kasalanan, anong mangyayari? Sabihin natin, ayaw ko na sa kanya. O, di po ba? Pero ang Panginoon, hindi po ganun ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Araw-araw nakakagawa tayo ng kasalanan, di po ba? O, sino po ba dito perfect? Sino yung araw-araw walang nagagawang kasalanan? Marahil po, lahat tayo guilty sa bagay na ito. Na tayo ay araw-araw nakakagawa ng kasalanan, pero ang pag-ibig ng Diyos unconditional. Ano po? Hindi nagbabago yun. Unending, walang katapusan ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa iyo, sa akin. Sobrang mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Yan. So, kung dahil doon, mga kapatid, kung ang pag-ibig na yun ay, kung ang pag-ibig natin ay rooted in Christ, makikita natin, ganito magmahal ang Panginoon. Ganito magmahal ang Panginoon, dapat ganito din ako magmahal. Ano po? Dapat ganito din ako magmahal. Napakahirap yata, no? Ano po? Madali lang sabihin, pero mahirap gawin. Ano po? Napakahirap pong gawin nun. Ano po yung pag-ibig na sinasabi dito sa Biblia? Ano po, napakahirap gawin. Pero sa biyaya ng Panginoon po, sa biyaya ng ating Diyos, mga kapatid, unti-unti. Ano po, kasi kung naranasan natin ako nga, hindi ako karapat dapat mahalin. Hindi po ba? Ako personally sabi ko, hindi naman ako karapat dapat mahalin ng Panginoon. Hindi ako perfecto. Napakarami kong mga bagay na nagagawa na hindi naman karapat dapat sa ating Panginoon. Hindi po ba? Mag-isip ka lang na hindi maganda. Ano po? Kahit na hindi mo sinabi, kahit hindi mo ginawa, naisip mo lang, nagkakasala ka, pero ang Panginoon po, alam ng Panginoon yung iniisip natin. Pero sa kabila po ba sa atin po bang mga nagagawang iyon, ang Diyos ba tinalikuran tayo? Hindi po ganun ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Sobra pong lalim ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po? So, sabi po, ang pag-ibig na dapat nasa sa atin, rooted in Christ. Ano po? Nag-ugat kay Kristo kasi siya yung pinagmumulan nito. Siya ang pinagmulan, sabi po, siya ang unang umibig sa atin, kaya tayo ay natutong umibig.
Ano po, sabi po sa 1:13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Sabi, paano ba tayo minahal ng Panginoon? Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Ano po, siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin. At yun po naranasan natin, yung pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po, pagka naaalala yung The Passion of the Christ, papanoorin natin sa Holy Week ulit. Ano po, kapag po napapanood yun, alam niyo po, parang hindi ko kayang tingnan. Ilang beses ko na yung pinanood, pero umiiyak pa rin ako every time na mapapanood ko po yun. Bakit po? Kasi yun po yung pinakamalapit doon sa dinidescribe ng Biblia na nangyari sa ating Panginoon. Kung paano isnakripisyo niya ang kanyang buhay, wala siyang kasalanan, pero dahil sa iyo, dahil sa akin, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, pinahirapan. Sobra po ang hirap na dinanas ng ating Panginoon upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So, ang pag-ibig po ng bawat isa sa atin, yung alalahanin natin, ito yung ginawa ng Diyos sa akin eh. Ano po sabi? Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Isipin na lang natin kapag merong hindi kaibig-ibig, paano ba ako minahal ng Diyos? Hindi nga ako kaibig-ibig eh. Hindi ako kamahal-mahal, pero minahal pa rin ako ng Diyos. So, pag po naalala natin yung mga bagay na ito, yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, maiisip po natin, talagang amazing, kahanga-hanga ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Kaya naman po, mga kapatid, lagi nating isaisip na ang pagmamahal, kaya ako natutong magmahal, kaya ako umiibig, dahil ang Diyos ang unang umibig sa akin. Paano ko na ipapakita yung pag-ibig? Unconditional love ng God. Di po ba? Unconditional love, walang kondisyon, walang hinihingim kapalit na pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Paano ko naman yun maibabalik sa Kanya? Ano po, marami pong kaparaanan pero hindi natin kayang tumbasan. Pero, sabi nga natin, paulit-ulit natin sinasabi na hindi man natin kayang tumbasan yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, pagmamahal ng Diyos sa akin. Ano naman yung magagawa ko para maipakita ko yung pagmamahal ko sa aking Panginoon? Di po ba? Yung patuloy natin paglilingkod sa Kanya, yung atin pong mga kapatid na pagsunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po? Our love is rooted in Christ. Saan ba nakaugat ang ating pag-ibig? Yan. Saan ba nakaugat? Saan ba nagmumula yung pag-ibig ng bawat isa sa atin? Nawa po, masumpungan tayo ng Diyos. Talagang nakaugat tayo sa pag-ibig ni Kristo na nararanasan natin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil naranasan natin ito, handa nating ibigay sa iba ang pagmamahal nito. Una sa Panginoon, syempre po. Handa akong ibigay ang aking sarili para sa Panginoon. Ibinigay niya nga ang lahat para sa akin eh. Ano ba yung kaya kong ibigay sa ating Panginoon? So, isa pong manifestation, isa pong pagpapakita na tayo po, tayo ay lumalago sa pag-ibig kung ito po ay nakaugat kay Kristo. At dahil ito ay nakaugat kay Kristo, tsak pong lalago yung pag-ibig natin. Araw-araw lumalalim yung pagmamahal natin sa Diyos. Ano po? Araw-araw lumalalim yung pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi po nababawasan. Bagkus po sa bawat araw ng ating buhay, nararanasan natin, Lord, I love you more today. Di ba? Yung ganun po, nasasabi po ba natin sa Panginoon, mas lalo kong kitang minamahal sa bawat araw kapag naaalala ko yung mga ginawa mo sa aking buhay, kapag nagbabasa ako ng banal na kasulatan at nakikita ko ang iyong mga pagkilo sa mga tao sa Biblia at alam kong ginagawa rin yun ng Diyos sa akin, lalong lumalalim at lumalago yung pag-ibig natin sa Panginoon. Habang tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, ang pag-ibig po natin ay lumalalim. Ano po? So, our love is rooted in Christ. Pangalawa po, ano daw po yung manifestation? We love one another. Ano po? Sabi po sa John 13:34,
Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Yan, we love one another. Isa pong pagpapakita na talaga pong lumalago ang pag-ibig natin sa ay yung pong minamahal natin ang isa't isa. Si Jesus nga po yung example nito, di po ba? Si Jesus is the best example. Hindi po ako karapat-dapat. Hindi ako kaibig-ibig, minahal ako ng Diyos. Sa palagay niyo po ba, kaibig-ibig kayo sa paningin ng Panginoon? Bawat isa po sa atin, hindi tayo kaibig-ibig sa paningin ng Diyos, pero minahal tayo ng Panginoon. Siya po yung best example nito. Ano po? Kaya po, dapat sabi ay, magmahalan tayo. Sabi po dun sa Romans 5:10, nung mga nakaraan po, wala po sa slides hindi ko na po nailagay. Sabi po dun sa Romans 5:10 ay, dati, kaaway kayo ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, dahil sa pagkamatay ni Kristo sa krus, ano daw po? Ngayon ay itinuturing niya na tayong kaibigan. Yan. Yung po ang sabi. Alam niyo po mga kapatid, hindi po natin kayang i-please ang lahat ng tao. Ano po? We can please everybody. Kahit paanong gawin mong pagsisikap, gusto mong maging mabuting tao para sa lahat ng tao, pero hindi mo kayang i-please ang lahat ng tao. May mga taong may masasabi pa rin sa'yo. May mga taong magiging against sa iyo. Pero yung mga taong yun, kaya ba nating mahalin? Sabi ay, we love one another. Mahalin mo. Mahalin natin ang isa't isa. Sabi po dyan, kung paano ko kayo minahal, ayan. Sabi po ay, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Sabi po ay, magmahalan tayo. Paano pong pagmamahal? Paano kung may nagawa ng masama sa iyong kapwa? Kaya pa ba nating mahalin? Mahirap po yun. Ano po? Sabi nga po sa Bible ay, love your enemy. Oh. Diba? Mahalin mo ang iyong kaaway. Utos ng ating Panginoong Jesus, mahalin mo ang iyong kaaway. Napakahirap gawin. Na mahalin ang ating kaaway. Ginagawan ka na ng masama. Minamahal mo pa. Grabe po yun. Malalim yung pag-ibig. Pero kung nakaugat nga po kay Kristo, yung ating pag-ibig, kung nakaugat nga po, alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, ma-overcome natin. Kaya na natin silang ipag-pray. Hindi naman po ibig sabihin nun na, yakapin mo na siya, halikan mo siya. Hindi po yun eh. Ang sinasabi po dito, love your enemy. Yung kahit na ginagawan ka ng masama, ipinagpipray mo siya, pero hindi po imprecatory prayer. Yung parang sinusumpa mo sa panalangin, hindi po yun. Kundi po ipinagpipray po natin siya na sa paraan na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pinagpipray natin sila na sa kabila ng ginawa sa atin ay matuto tayong mahalin sila. Matuto tayong magpatawad sa kanila. Di po ba? Sabi po, love one another. Mahalin nyo ang isa't isa. Hindi po perfecto. Bawat isa po may kahinaan. Kahit nga po sa mag-asawa, kahit sa pamilya. Di po ba? Hindi po perfecto yung asawa natin. May mga kahinaan niya, pero minahal natin. Sabi nga po ay tanggap kita sa kahit na anumang kahinaan. Tanggap kita kahit anuman yung mga bad attitudes, mga characters. Tinanggap natin kasi minahal natin. Pero hindi lamang po sa ating family, kundi po sa bawat isa. Ang sabi po dyan ay magmahalan tayo. Ano po? Magmahalan kayo gaya. Ano daw po sabi? Gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Pansinin niyo po yan, sinasabi dyan ha. Kaya po nilagyan ko ng yung isang bagong utos. Ano po? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Sabi po, magmahalan kayo. Ang Panginoong Jesus po mismo nagsabi niyan. Ano po? Tingnan po natin. Bakit sinabing bagong utos to? Magmahalan kayo. Yan. Tingnan po natin. Yung Leviticus 19:18 po, ang sabi diyan, ito po yung sa Old Testament. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Yan po. Ano po sabi sa 1:13-34? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo
minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Anong pagkakaiba? Napansin niyo po ba yung pagkakaiba? Doon sa Old Testament, ito po ay ilang beses din pong binanggit sa New Testament. Ito po, ano po yung pagkakaiba? May napansin po ba kayo? Sabi po doon sa una, magmahalan kayo gaya ng pag-ibig niyo sa inyong, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano sabi ni Jesus? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano na minahal ko kayo. Bakit po bago? Yung dati po ang sabi, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pero ang sabi ng Panginoon sa bagong utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Okay. Bago po. Bakit? Kasi dati sabi, ibigin mo lang yung kapwa mo gaya ng pagmamahal kung paano minamahal mo ang iyong sarili. Eh kung paano kung hindi mo mahal ang iyong sarili, pinababayaan mo ang iyong sarili. Di ba? Ganun mo rin ba mahalin yung kapwa mo? Wala kang pakialam kung masaktan ka, wala kang pakialam kung ano mangyari sa iyong sarili. Di ba? Ganun mo rin mamahalin. Yun yung standard. Pero yung sa bagong utos na sinasabi ng Panginoon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Paano ba tayo minahal ng Panginoon? Sobra-sobra po ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Grabe yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga ay, unconditional Grabe. Binigay niya ang lahat para sa atin. Mga kapatid, sabi ay magmahalan tayo. Nako, ibig sabihin, unconditional din pala ang dapat na pagmamahal natin sa ating kapwa. Unconditional, kahit na sinasaktan tayo. Hindi naman yung ibig sabihin na hayaan na lang natin silang gawin ang masama sa atin. Kundi po, mga kapatid, ang pagmamahal po kasi, dapat, ang ating Panginoon, di ba, kinokorek din naman tayo ng ating Panginoon through His words. Ano po, sa mga bagay, minsan ang ating pagka tayo nagkakamali, yes, mahal kita anak. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero ang Diyos ay Diyos ng, sabi nga ay siya po ay makatarungan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Sa kabilang banda, ang Diyos ay Diyos ng makatarungan. Mahal niya tayo. Pag mahal po ba natin ang anak natin, hahayaan na natin. Dahil mahal kita anak, lahat ibibigay ko sa iyo. Kahit anong gawin mo, okay. Di ba? Ganun po ba tayo magmahal sa ating mga anak? Kahit na masama yung ginagawin niya, susuportahan kita dahil mahal kita. Hindi po yung tunay na pagmamahal, di po ba? Kasi pagmahal natin ng anak natin, kapag nagkakamali siya, dinidisiplina din natin. Kinakausap natin, sinasabi natin sa kanya, mali ka, at may mga consequence ang kanilang mga pagkakamali. Di po ba? Ganun din ang pagmamahal ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po naman niya hahayaan na, sige, okay lang, mahal kita sige, kahit anong gusto mo, kahit mamuhay ka sa kasalanan, hindi po ganun ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ang ating Diyos, siya po ay Diyos ng pag-ibig, at the same time, makatarungan po ang ating Panginoon. Pero ang sabi po niya, sabi po ng Panginoong Jesus, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, hindi perfecto ang isa't isa. Kahit dito sa church, hindi po tayo perfecto. May mga kahinaan ng isa't isa, pero salamat sa Panginoon. Dahil kahit may mga kahinaan ng isa't isa, yung bang acceptance at pagtutuwid na may pagmamahal, pagkausap na andun po yung pagmamahal, concern, yun po yung kailangan. Ano po, sa isang pamilya, sa isang iglesia, nagtutulungan tayo, nagmamahalan tayo, ano po, at willing tayo na patuwid, willing tayo na makinig ng mga payo, yun po. We love one another. Yan. Sabi po, nang pumasok ang kasalanan sa mundo, sinira nitong iyong kakayahan na magkaroon ng tunay na pagmamahal sa iba. Gayunpaman, sa pamamagitan ni Kristo, ang kakayahang ito ay naibalik. Noon nga po, perfect ang mundo, perfect ang lahat, pero nang pumasok ang kasalanan sa buhay ni Adan at ni Eva, nasira po nito ang kakayahan. Sabi nga po na
magmahal tayo ng tunay. Ano po? Pero salamat sa Panginoon, salamat sa kanyang pag-ibig na ipinakita sa atin, salamat sa kanyang pag-ibig na naranasan natin, yung pagmamahal na yon na-restore po. Ano po? Yung pagmamahal na yon, kaya na rin nating gawin sa iba. Ano po? Kaya nating magpatawad. Ano, sa biyaya ng Panginoon, nagagawa nating magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Nagagawa nating ibigin ang mga taong hindi kaibig-ibig kasi naranasan natin yan sa Panginoon na inibig tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. So, we love one another. Ayan, manifestation, gaano mo kamahal ang iyong kapwa? Gaano mo kamahal ang iyong kapatid? Na ipapakita ba ito sa ating buhay sa pang-araw-araw na tunay na tayo nagmamahalan katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon? Kung hindi pa, ito po sabi nga po natin ay growing. Ipanalangin natin sa Panginoon, Lord, may tao na hindi ko kayang mahalin. May tao na pag nakikita ko pa lang ang pagmumukha niya, inis na ako. Nasisira ang araw ko, nasisira ang mood ko. Di ba? Baka ganun po, di po ba? Nako, nakita ko na naman. Yan, pag nakita ganun, nako po, maghapon na sira ang aking araw. Yan. Pero mga kapatid, kung totoo na tayo ay mananampalataya, anak ng Diyos, kaya nating mapagtagumpayan ang mga bagay na yan. Hilingin natin sa Panginoon yung pag-ibig na naranasan natin sa Kanya, maipadama din natin sa ating kapwa. Kahit pa anong kapintasan, kahit pa ano ang kahinaan, ano yung character, mahalin po natin sila. At lalo't higit dito sa church, sabi nga po ay, nakalimutan ko po yung isang talata, hindi pwedeng tayo pa ang magkagatan. Di po ba? Ibig sabihin, tayo pa yung magsisiraan. Tayo pa yung magsasabi ng hindi maganda sa ating kapatid. Kapag may nakita po tayong hindi maganda sa ating kapatid, approach them in a very nice way. Ano po? Nice way. Hindi yung, ay, alam mo, ikaw, napakaganyan mo. Hindi po ganun. Hindi po ganon ang pagmamahal. Ang tama pong pagmamahal, i-approach natin siya constructive. Dapat po, ang ating approach, hindi po nakaka-distract, hindi po distractive, hindi makakasama, hindi makakatisod sa ating mga kapatid. So, we love one another. Hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi sa ating mga kinalalagyan, mga profesyon natin, sa ating mga trabaho, sa ating community, ipakita po natin, mahal natin sila dahil naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos unconditionally sa bawat isa sa atin. At ganun din ang ninanais ng Diyos na ipakita natin sa ating kapwa. Yan. Ang isa pa po, the last one po, we are living testimony of God's love. Tayo po ay buhay na patotoo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Yan. Sabi po dun sa Juan 13:35, kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yan. Kailangan po daw ay nakikita para malaman ng mga tao na tayo nga ay tunay na mga mananampalataya. Example po tayo ng God's love. Ano po? Paano tayo magiging example? Be compassionate to others. Yan, be compassionate to other. Ano pong compassion nung last Thursday po, ayan, compassionate heart ang amin pong pinag-aralan sa mga kababaihan at kalalakihan. Ano po? Magkaroon po tayo ng compassion sa iba. Kita natin yung kanilang buhay. Kita po natin ang kanilang pangangailangan, lalo na po sa salvation, mga kapatid. Ang ating po bang buhay, yan. Tayo po ba ay testimony ng God's love na kapag nakita ng mga tao na tayo namumuhay, kung paano tayo mamumuhay ay nanasain din nila na, ay, gusto ko rin na maranasan yon, yung buhay na yon. Kasi nakikita ko yung pag-ibig ng Diyos sa taong ito. Nakikita ko yung pag-ibig ng Diyos. Napaka-compassionate person ito. Paano po natin yung gagawin? Ano po?
Sabi po, minahal tayo ng Diyos hindi dahil mayroon tayong ihahandog sa Kanya, kundi dahil mayroon siyang ibibigay sa atin. Minahal tayo ng Diyos hindi dahil mayroon tayong ihahandog sa Kanya. Hindi po kailangan ng Diyos ang anuman mula sa atin, mga kapatid. Pero tayo po ang may kailangan sa Diyos. Ano po? At ang Panginoon po, minahal tayo dahil, meron siyang, yung inihandog niya, yun nga pong kanyang buhay para sa bawat isa sa atin, yung salvation na meron tayo. Pero tayo po ba'y living testimony ng pag-ibig ng Diyos na yun? Naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, naranasan natin yung kaligtasan mula sa Diyos. Kaya ba natin itong ibahagi sa iba? Kaya po ba natin i-share yung salvation na meron ang bawat isa sa atin? Mga kapatid, pakita po natin sa ating mga pamumuhay. Talaga nag-uumapaw yung pag-ibig ng Diyos sa akin sa bawat araw. Nagmamanifest ito, nakikita ng mga taong nakapaligid sa akin na tunay nga na ako ay testimony, patotoo ng pag-ibig ng Diyos, na kahit ano yung dumadating sa ating mga problema, mga kapatid, ay hindi yung kapag may dumating ng problema ay talagang, sabi nga ay lumung-lumuna. Although hindi naman po talaga may iwasan na malungkot, pero nakikita pa rin sa atin, kaya nating pagtagumpayan na lagi pa rin lumalabas sa ating bibig sa biyaya ng Panginoon. Magagawa kong mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Alam niyo po, kapag nakita ng mga taong nakapaligid sa atin, sabi, di po ba, may mga naririnig po akong testimony sa atin mula sa ating mga kapatid na nagsasabi, sabi nga ng katrabaho, sabi nga ng kapitbahay, kahit anong pagsubok, kahit gaano pa ang pagsubok na pinagdadaanan, nakikita sa atin, glowing pa rin, di ba? Nag-glow pa rin ang mukha at hindi talaga at nakikita pa rin na masaya tayo. Hindi po natin ikinasasaya yung mga problema. Ang ikinasasaya natin, ang ikinagagalak pa rin natin sa kabila ng mga problema ay nariyan ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan na ipagpapatotoo pa rin natin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos, na minamahal tayo ng Diyos, na sobra nating nararanasan yung biyaya ng Diyos. Di po ba? Napakagandang patotoo. Living testimony tayo ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Grabe, ang laki-laki ng pagsubok na naranasan ko sa buhay ko. Sa church na ito, itong past years, hindi lang itong nakaraan, mga nakaraan to. Grabe po yung mga pinagdaanan ng mga kapatiran. Totoo po yan. At kami talagang sobra. Bawat pamilya, talagang sobrang dami ng pinagdaanan. Lalo na nung nag-pandemic, hanggang last year. Sobra-sobra po, sabi nga namin ni Pastor, tindi ng mga pinagdadaanan ng ating mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, hindi po kayo bumitiw sa Panginoon. At sigit sa lahat, nagiging patotoo kayo ng pag-ibig ng Diyos. Na nakita nyo, sa kabila nito, ang sarap pakinggan na yung mga patotoo po na sa kabila ng aming naranasan, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Sa kabila ng aking naranasan ko yung comfort ng God, yung pagyakap ng Diyos. Di po ba? Napakalaking patotoo po yun. Living testimony tayo ng pag-ibig ng Diyos. At kapag naririnig yun ng mga tao, nai-encourage po sila. Grabe itong tao na to. Saan ba ito humuhugot ng lakas? Saan ba nanggagaling? Yung kagalakan na nararanasan niya sa kabila ng lahat, yun po ay nagmumula sa Panginoon. Dahil yung pag-ibig na meron tayo, nakaugat sa Panginoon. At dahil doon, nagiging buhay na patotoo tayo. We are living testimony of God's love. Sabi po, ang pag-ibig ng Kristiyano ay may pagsasakripisyo. Kahit ang sakripisyo ay malaki, ay makakaasa tayo sa biyaya ng Diyos na magbibigay ng kakayahan na magawa natin ito. Ang tunay na umiibig ay laging handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal. Totoo po yun, mga kapatid. Handa tayo magsakripisyo para sa ating minamahal. Kasi yun po yung naranasan natin mula sa Panginoon. Nagsakripisyo siya para
sa bawat isa sa atin para maranasan natin yung salvation, para maranasan natin yung kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Ano po? Hindi kayang ibigay ng ating kapwa na sa Diyos lamang natin masusumpungan. So mga kapatid, we are living testimony. Ano po? Manifestation po ito na lumalago tayo sa pag-ibig. Lumalago tayo sa pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Na ipagpapatotoo natin, ano po, sa kabila ng lahat-lahat. Hindi pa tapos ang Diyos sa bawat isa sa atin eh. Hindi pa rin natin alam kung ano ang mangyayari sa atin in the future, sa mga susunod na mga panahon. Pero naniniwala po ako, dahil ang pag-ibig na meron tayo nakaugat sa Panginoon, kaya nating mapagtagumpayan anuman pagsubok ang dumating sa ating mga buhay. At higit sa lahat, magiging patotoo ka kung gaano ka minamahal ng Diyos. Magiging patotoo po ang bawat isa sa atin ng pag-ibig ng Diyos, at dahil doon, kaya nating i-share ang salita ng Diyos sa ibang mga tao. Alam niyo po yung mga testimony po natin, pwede po yan yung maging way para makapagsimula tayo ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, ng pagmamahal niya. Kasi naranasan mo eh. Masarap ibahagi yung naranasan natin. Hindi po natin kayang i-share yung wala tayo. Pero kung nakaranas ka naman ng mabigat na pagsubok, naranasan mo rin naman yung pagkilos ng Diyos, yun po ay masarap na ibahagi sa iba. Ano po, pag napagtagumpayan natin ang lahat ng yon, pwede po nating i-share sa iba. So, mga kapatid, yung mga nagpapakita na tayo lumalago sa pag-ibig, dapat po ito nakaugat sa ating Panginoon. Minamahal natin ang isa't isa. Ano po? At saka po, nagiging buhay na patotoo tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sa ating pong challenge, hindi natin magagawang ibigin ang iba tulad ni Kristo kung wala si Kristo sa atin. Yan. Hindi po talaga. Kung wala si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi natin kayang ibigin. Ano po, hindi natin kayang ibigin ang iba. Natulad ng pagmamahal ni Kristo, unconditional. Ano po, ilagak ang iyong tiwala sa Kanya at hayaan siyang magturo sa iyo kung paano magmahal, katulad ng pagmamahal niya sa iyo at lumago sa Kanyang pag-ibig. Ano po, hilingin pa natin, Lord, nais ko pang lumago sa pag-ibig. Sa pag-ibig mo, Panginoon. Nais ko pong iparamdam una sa iyo at sa aking kapwa na lumalalim ang aking pag-ibig. Ano po, hilingin po natin sa Panginoon at Kanya pong ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Kung si Kristo ay nasa iyo, kaya po natin yan. Hindi po tayo makakaibig kung wala sa atin si Kristo. Pero dahil nasa atin na si Kristo, kaya po nating ibigin ang ating kapwa. Kaya nating ibigin ang ating Panginoon ang higit sa lahat. Kaya nating ibigin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin muli. Lord, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon, dahil po nakikita po namin sa congregation na ito, Panginoon, lumalago sa pag-ibig na nagpumula sa iyo ang bawat isa, at patuloy na maranasan namin ang paglagong yaon, Panginoon. Iparanas mo rin po sa amin po, Panginoon, na nawa po sa buhay namin, Panginoon, mag-manifest talaga, O Lord God, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lumago kami, Panginoon, maipakita namin, maibahagi namin sa iba ang iyong dakilang pag-ibig. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless. Yan, tayo po ay saglit na manalangin para po sa ating paghahandog. Yes, Father God, Lord God, hallelujah, Jesus.
Patuloy nga po, Panginoon, na pinupuri, dinadakila ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Lord God, sa mabiyayang mensahe na aming napakinggan. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng pag-ibig, Lord God, na hindi kami magkakaroon, Panginoon, na hindi kami makakapagbigay, Lord God, ng pag-ibig kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Lord God, sa umaga pong ito, hayaan niyo po na gamitin niyo po kami, Lord God, sa walang hanggang pag-ibig mo, unconditional love mo, Panginoon. Father God, sa umaga pong ito, patuloy po na nilalapit po namin ang aming mga sarili at ang aming mga ikapot handog, Lord God. Nawa po, Panginoon, ay masumpungan nyo nga po ang bawat isa na tapat na nagbabalik, Panginoon, sa iyo. Father God, sa umaga pong ito, dinadalangin din po namin, Panginoon, na ang aming mga ikapot handog, Lord God, ay magamit mo nga po sa ikilalago pa, Panginoon, ng iyong iglesia. Ganun na din po, Lord God, nilalapit po namin ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, Panginoon. Kayo po, Lord God, yung magbigay sa kanila ng trabaho na hindi makakapaghiwalay sa iyo, Panginoon. Yung trabaho na tuwing bawat araw, Panginoon, ay lagi ka pa rin nila na masasamba, Panginoon. Father God, sa umaga pong ito, nilalapit din po namin sa iyo ang aming mga kapatiran na nagtatrabaho sa ibang bansa, local man, Panginoon, or international, Lord God. Patuloy, Panginoon, na ikaw mag-ingat sa kanila, Panginoon. Kayo po yung nakakakita, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Patuloy na kayo po, Lord God, mag-provide ng mga ito, Panginoon. Ganon din po, Lord God, sa mga kapatid po namin na nagnenegosyo, Panginoon, i-bless mo po, Panginoon, ang kanilang mga business, small man po, Panginoon, or big businesses, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ikaw ang mahayag, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ganon nga po, Panginoon, na naniniwala po kami, Lord God, na kayo po ang magbabalik ng mga ito ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming salamat, Lord God, sa lahat po ng biyaya, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na kami nagbabalik loob sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, Amen. Bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord, as we offer unto Him the sacrifices of thanksgiving.
Salamat po sa mga kalalakihan at kababaihan sa napakagandang awitin. Ano po? Salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Mga kapatid, kung sino man po ang nais na magpasalamat, ay inaanyayahan po sa unahan para po maipanalangin po natin. Kung meron po. Pasasalamat po kung meron. Sige po mga kapatid, tayo po ay saglit munang manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, nilalapit po namin sa iyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Doon po sa ang dalangin po namin, Panginoon, kay Kuya Mario Alday po, Panginoon, sa kanyang kalagayan. Lord God, nawa nga po, Panginoon, patuloy kang kumilos. Naniniwala po kami, Panginoon, wala po imposible sa iyo. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagpapagaling. We pray po, Panginoon, na maranasan niya na makarecover po, Panginoon, mula sa kanyang pagkaka-stroke, muli po siya makapagsalita, makalakad po, Panginoon, at gamitin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na patuluyan siya maipanalangin at sa aming Bible study doon, Lord God, ay patuloy kang magpakahayag, makilala ka ng lubusan, hindi lamang siya, kundi ang mga miyembro ng kanyang pamilya, aming Diyos. Ganon din po, Panginoon, dinadalangin din po namin, Panginoon, sa iyo si Jackie, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin ay maranasan po niya rin po, Panginoon, ang iyong mga pagkilos, ang kalakasang pisikal sa kabila po ng kanyang karamdaman, Lord. Nawa po ay maranasan niya ang iba yung pananampalataya sa iyo, ang provision sa kanyang mga pangailangan, sa mga nakaraan po niyang chemotherapy. Salamat, O God, na kayo po ang nag-provide, at sa mga medical procedure na kanya pang isasagawa, sa kanyang check-up ngayong week po, Panginoon. Lord, dalangin po namin na kumilos po kayo. Lord, ikaw po, Panginoon, ang mahayag sa kanyang buhay po, Panginoon. Lord, ang iyong dakilang pagkilos, maranasan niya upang po, Panginoon, ay tunay na makita niya na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ikaw po, Panginoon, ang Diyos na nagpapagaling. Kayo po ang Diyos na nagpo-provide ng mga pangailangan, O Lord God. Nawa po, Panginoon, maranasan po ni Jackie ang lubos na pananampalataya sa iyo, lakas ng loob na nagmumula sa iyo, at patuloy, Lord, na manghawakan lamang sa iyo po, Panginoon, na sa iyo po, Panginoon, tunay na wala pong imposible, O Lord God. Maging po, Panginoon, kay Marisa, Lord, we pray po, Panginoon, na patuloy rin ang pagkilos nyo, maranasan po niya, O God. Lord, nawa nga po, Panginoon, ang malakas na pangatawan doon po sa pagsasalin sa kanya ng dugo, maranasan niya po, Panginoon, at doon sa upcoming po, Panginoon, na medical procedure na pagdadaanan niya, operation. Lord, nawa po, Panginoon, gamitin niyo po yung mga doktor, mga nurses, O Lord God, anesthesiology, O Lord God, upang maisagawa ito, Panginoon, ng may kaayusan at sa provision sa kanilang pangangailangan. Lord, kayo po, Panginoon, ang aming Jehovah Jireh, O Lord God, ang aming pong provider. You are our Jehovah Rapha, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming pong healer, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, maranasan ng mga kapatid namin ito, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang tunay na nagpapagaling at nagpo-provide sa kanilang mga karamdaman. Lord, dalangin din po namin po, Panginoon, patuloy na kumilos ka sa iglesyang ito, aming Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mataas sa buhay ng bawat isa sa mga kapatiran namin na nasa abroad. Ikaw po, Panginoon, ang magpala. Ikaw po, Panginoon, ang magkaloob ng kalakasan sa kanila. Patuloy na buhay at patuloy na malapit na relasyon sa iyo ang mga kapatid namin dito sa Pilipinas po, Panginoon, sa pagtatrabaho, sa mga business. Pagpalain niyo po, Panginoon, sa mga estudyante, patuloy na bigyan ng karunungan, katiyagaan, kasipagan sa pag-aaral at matupad nila ang kanilang mga pangarap sa buhay, aming Diyos. Sa bawat isa sa amin po, Panginoon, patuloy na ang pagkilos mo'y maranasan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo, awitin natin ng doxologia.
Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala muli ang buhay ng bawat isa sa amin sa isang linggong muli na ito na aming lalakaran. Ang dalangin po namin, aming Diyos, samahan niyo po kami, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Maranasan po namin, Panginoon, ang laging patnubay na nagmumula sa iyo, ang karunungan sa lahat ng desisyon na aming gagawin po, Panginoon, at patuloy na mahayag ka sa buhay ng bawat isa sa amin, aming Diyos. Lord, nawa nga po, Panginoon, sa bawat pamilya namin, maghari lagi po, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Ikaw ang maging sentro ng aming mga tahanan. At Lord, nawa nga po, Panginoon, sa aming mga buhay, maitaas lagi namin ang iyong pangalan. Mabigyan ka namin ng glory sa bawat araw ng aming buhay, saan man kami pumunta, ano man ang aming ginagawa, sino man ang kasama namin, Panginoon. Maranasan nawa namin, Panginoon, na laging mapapurihan at makapamuhay sa kabanalan na ninanais mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka po, aming Diyos, nawa po sa umagang ito, kayo po ang magpapala, magbubuhos ng pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless po sa bawat isa sa atin. Good morning po. Magkaroon po tayo ng Sunday School. 30 minutes po. Namamanhik po muli sa YWAP. Paalala po ulit para sa ating OOTD. Meron po tayong special offering sa ating Sunday School. Namamanhik po muli sa YWAP na naririto ngayon para po sa ating OOTD project. National project po ito. Thank you. God bless. Muli po, sa mga YWAP po, meron din po tayong Sunday School. Mangyari po na tayo po ay dito muna sa ating church. Wag po muna tayo sa kainan. Yun lamang po.